Speaking of quality and warranty issues ni Rock Years, sige, pag-usapan natin yan. Matagal na rin naman yan nasa dibdib ko na gusto kong i-share sa inyo. Babasahin ko na lang yung script ko kasi ayokong may mamiss na details. So, sana okay lang yun sa inyo guys. So, paano ba? Unahin na natin sa quality issues. Si Rock Years kasi kahit paano is still a relatively small company or brand. So, limited lang yung resources nila and options for product development. Okay? So, umaasa lang sila kung ano yung meron sa manufacturers and then they improve on what's available depende sa demand nyo and of course, depende sa consumers and kung ano yung mga bago sa meta. Okay? So, wala pa silang kakayahan mag-develop or mag-manufacture ng sarili nilang product kasi that needs a lot of budget and as a brand, wala pa yun sa vision nila kasi ang gusto nila mag-offer sa inyo ng best product possible at a very affordable price with local warranty. Pag-usapan natin mamaya yung warranty kasi separate issue pa yon, okay? So, pero yun nga, don't be surprised if may makita kayong similar product. Ganun talaga when it comes to the budget side of things or budget products, okay? Pagdating naman sa QC issues, minsan may mga lapses talaga, whether it's on the manufacturer side or dun pa lang sa product development. Pero based sa stats nila, konti lang talaga yung issues, okay? Compared sa amount ng products na nabenta. Medyo na-highlight lang talaga yung mga issues kasi very active yung public group nila, yung Facebook group nila, di ba? So, open yung mga tao to voice out their concerns. Rock Years is probably the only local brand na may ganito ka-open and active na Facebook group. As in, lahat ng reklamo, ina-approve nila. Kasi gusto nila ma-report sa manufacturer and of course, ma-improve pa moving forward kung hindi man doon sa current product, sa susunod na product. Okay? But regardless, Rock Years also needs to improve their quality check. Hindi dapat ang consumers ang nagiging parang beta testers, lalo na pagdating sa software. Kasi napapansin ko, lately, madalas firmware yung parang nagiging fix, di ba? So, whether sa keyboard or mouse, yun yung ginagawa nilang possible fix. Kasi yun lang naman talaga yung maging option eh. Hindi naman nila pwedeng i-recall lahat ng product, i-send sa manufacturer or kung ano man, di ba? Ang kaya lang nila gawin is kung possibly ma-fix ng firmware. And pwedeng ngang stop muna yung pagbebenta, di ba? Alright, so that's QC and product development side. How about sa warranty? Well, dito na tayo nagkakaroon ng problema or at least napapansin ko, okay? Ang daming issues when it comes to RMA and warranty policy. Not sure if kay Rock Years man siya or kay ECPC, but they definitely need to improve their process, especially na parang magkaiba pa ata yung policy nila in terms of the online purchase and physical store purchase. Okay, so yeah, please do something about it, Rock Years and ECPC. Kasi warranty na nga, di ba, yung parang pinaka ano nyo panlaban nyo sa mga affordable Chinese brands outside the Philippines, di ba? So, paano namin ma-justify na mas okay kayong bilhin kung sablay yung warranty process nyo, di ba? Especially as a tech reviewer na kadalasan nagre-recommend ng products nyo. Kasi nga maganda yung products nyo di ba? Okay yung products nyo, maganda yung mga features, functionalities, nakakasabay sa ibang mga Chinese brands at probably a cheaper price, tas may local warranty pa nga. Pero kung sablay yung local warranty nyo, so paano namin masasabi sa mga viewers or users, consumers na ito yung lamang ni Rock Years sa iba kasi pwede kayong makapagpa-warranty, di ba? So, yun lang. Ngayon, siyempre, honest thoughts ko lang to, ECPC and Rock Years, no? Huwag kayong magagalit. Although, to be honest, sabi ko nga, hindi ako takot kung magalit kayo sa akin. Kasi, as a tech reviewer, ito yung, ito yung trabaho ko, ito yung kailangan kong gawin para sa mga viewers, para sa mga consumers. And gusto ko kayo mag-improve kasi I'm rooting for you dahil kayo na nga lang yung matinong local brand na nag-offer ng modern spec peripherals sa PH at a very affordable price. So gusto ko yung mag-improve. Na-miss ko yung era ng Rock Lamang Pro kung saan halos wala akong nakikita or nababasang report. Siguro dati hindi lang ako masyadong invested sa mga problems ni Rock Years kasi hindi ko talaga na-encounter. Pero nung ako na mismo yung naka-encounter dun sa Rock Tanaw, na-realize ko na habang nag-research ako, marami ako nababasa. So hopefully, magkaroon nga ng improvement. Okay? Ngayon, sa consumers naman, sabi ko nga, Rock Years is probably the only local brand or budget brand that has a very active community and may freedom to share their thoughts and issues, kaya na-highlight yung mga issues. Okay? Di nyo lang alam, pero yung ibang brand, especially sa mga Chinese brands, may mga issues din yan, madaming issues din yan. Hindi nyo lang nakikita. Kasi wala naman silang active group. Wala naman silang active group kung saan pwede mag-voice out yung mga tao, di ba? Doon lang yung makikita sa mga product ratings. Also, para sa prices ng products ni Rock, kailangan din natin iset yung expectations natin, di ba? Hindi tayo pwede mag-expect ng
through the roof ng mga specifications and quality and all, kung yun lang naman yung kaya ng budget natin. Okay? So, while I can say that I have a close relationship dun sa mga tao behind the brand, kay Rockers and ECPC, as a tech reviewer, kailangan ko pa rin i-share sa inyo yung honest thoughts ko at gawin at sabihin sa inyo ang mga dapat kong sabihin. So, hopefully, makakita tayo ng improvement moving forward. So, again, I'm not against you, Rockers. Gusto ko lang mag-voice out para at least mapush pa kayo talaga na mag-improve, di ba? Kasi wala akong nakikitang masyadong competitor sa inyo, at least for the local scenes. And as well sa amount ng mga products na re-release nyo, di ba? Halos wala makasabay sa inyo. Considering pa yung talagang sobrang baba ng price nyo. Pero as a tech reviewer, as a long-time supporter, as a long-time consumer din, medyo nalulungkot din ako sa nakikita ko, nababasa ko sa mga groups. So, yun lang. Wala akong bias sa consumers, wala akong bias sa inyo, Rockers. Gusto ko lang i-balance ang lahat and gusto ko lang i-release yung thoughts ko about this. So, ayun, yun lang. Salamat sa panonood and hopefully, everything's going to be improved both sa expectations ng consumers as well as sa overall process and development ng Rockers and ECPC as a brand. Thank you for watching, guys, and see you in the next one.